Ngayon, magsasalita na po tayo. So maraming nasaktan sa mga pahayag na iyan, parang ibang-iba ang dating ni Kalingap Dan dyan eh. At ibinalik na po uli niya yung issue. Ano? At lalo na po sa mga kasamahan natin diyang sponsors na iyan na nako, na sa akin lang nagbubuga. Inilalabas yung kanilang nararamdaman ngayon dahil nabalik na naman ang issue. Ano po, na dapat sana pagaling na. Narinig pa niya yung mga salita diyan sa isang nag-post. Ano po, na bakit daw tinotolerate nung admin yung mga ganon na post sa mga Joynatics. Hindi po namin sakop yung kung sino man yun at ano po, marami pong tao ang galit sa kanya, hindi lang po ang Joynatics. Noon pa man, meron pong grupo nung unang love team galit sa kanya. Hindi lang po, yung mga ibang nakaraan niya, di po ba? May mga taong galit sa kanya. Hindi po natin alam kung talagang galing yan sa Joynatics. Bagamat pangalan, ano po, ginamit yung pangalan na Joynatics. Ako po, hindi ko po kasi kilala yung tao nga nag-post na iyon. Pero kung iyon man, ano po, bakit na po tinotolerate yung mga ganong bagay? Sabi ko nga sa akin, siguro kung noon sa iyo din ay wala nag-tolerate, inamin na lang yung pagkakamali. Sabihin na lang, tinatanggap na po namin ako, hindi ko hawak ang si Kalingap Dan ganito. Tinatanggap ko yung pagkakamali, tapos na po eh. Ano po. Pero 'di ba, sa dami ng mga nagtatanggol, kabilaan naglalaban-laban. So, yung mga nakikinig diyan, naghihiwalay na yung yung maka-Dan at maka-Joy diyan, syempre sila nagkakaroon ng sarili-sarili na naririnig, naghihiwalay na at nag-aaway na rin. Pinagtatanggol yung sa Joy, pinagtatanggol lang kay Dan. Di po ba? Pero kung noon pa inamin na wala na pong nagtanggol sa bawat isa, tahimik, ano po, tinanggap na natin ang pagkakamali. Pero dito rin po, narinig natin dito, mismo rin kay Kalingap Dan, sinabi niya na, ayun nga, hindi naman niya niligawan si Joy o ano pa man. Hindi yun po sa amin, sa mga sponsors hindi po yun ang aming pinupunto eh. Madaling sabihin na tapos na. Kung iyon ang sinasabi natin pagkakamali na about sa issue na ligawan. Madali lang yun. Pero sa mga taong tulad ko na sponsor na may perang binitawan, naglabas ng pera, na kung hindi pa po namin nalaman ng mga sponsors dyan na nasa likod, na mayroon na pala siyang girlfriend na nagbubuntis, hindi pa po niya sasabihin. Hindi pa po niya aaminin. Sapagkat mismo din po dyan sa live niya, narinig ko na sinabi niya na wala naman daw po siyang ginamit na tao. Wala daw siyang nagamit. Gaano po kasakit yung para sa akin? Sinabi po niya roon na wala naman siya ikang nagamit, wala siyang ginamit na tao. Bakit hindi pa po noon niya sinabi sa amin na kami naglalabas ng pera para sumuporta sa kanya? Bakit hindi pa po noon pa sinabi? Bakit kailangan kami pa ang makabunyag ng sikretong iyan? Hindi po ba iyon panggagamit? Tanong ko lang sa inyo mga naririto. Ano po sa palagay nyo? Doon po kasi maraming viewers, sabi, move on na yan, madali lang yan. Oo nga po, pinipigilan namin eh. Pero ito, bumalik na naman tayo sa issue. Di po ba? Pinipigilan na namin yan eh. Sa inyo, mga hindi naglabas siguro ng di ba, madaling makalimot. Pero paano naman, pahalagahan man sana yung mga sponsors dyan lalo na yung mga big sponsors dyan sa likod, na minahal si Kalingap Dan, hindi po dahil kay Dan, dahil noon pa mahal nila si Dan, hindi po. Minahal na rin po si Kalingap Dan dahil mahal nila si Joy. Gusto pong ipakita nila na dahil mahal nila si Joy, minahal na rin si Kalingap Dan. Ayun nga po ang isang masakit sa mga viewers, Joynatics, at lalo na po sa mga sponsors. Sa mga post po dyan, hindi lang naman po ikaw, sana po, wala nang nakikita, nababasa. Kung talagang gustong i-stop ang issue,
na masyado nakasakit. Sabi ko nga sa inyo, kung nasaktan po yung ibang viewers, kahit po yung mga marathoners, dating Danjoy marathoners, nasaktan po rin yan kasi nagpupuyat po yan para saan? Sana yun din pinahalagahan. Ay kasi dito sa napapanood po natin, talaga naman kitang-kita natin parang ang sakit po sa akin. Hindi ko masabi kung mari sa kanya, no? Kasi doon sa naririnig natin na masakit, yung ikaw na naloko, ikaw pa natatawanan, ikaw na. Kasi ako, gusto ko talaga, ang sinusuportahan ko, totoong tao. Doon po ako nasaktan na wala naman akong taong ginamit. Wala akong nagamit. Dahil ang sabi niya nga ay, ang pinupunta niya, ang punto niya sabi niya lagi doon na hindi naman niya niligawan si Joy, wala namang ikan sila. Hindi na po yun ang punto namin doon eh. Kasi kung sinabi na niya po nung maaga pa sa amin, isa ako sa sumuporta sa kanyang mga charity, ako po aagwat na sa kanya. Ayoko po na ang aking sinusuportang charity vlogger may tinatago sa akin. Agwat na po ako ron. Kahit sabihin niya sa beneficiary napunta yung mga itinulong ko, pero hindi na po ako doon eh. Tumulong ako hindi para sa beneficiary niya, kundi para sa kanya. Dahil nakita kong tapat siya. Kaya gusto kong tumulong. Pero salamat din po at sa beneficiary rin naman napunta. Pero sabi ko nga sa inyo, mas gusto kong tinutulungan na sinusuportahan yung tao na totoo sa akin, na walang tinatago. Sabihin, walang nagamit. Paano kung hindi nabunyag? Paano po hindi nalaman ng mga sponsors yan? Hanggang kailan? Hanggang sa kami umuwi ng Pilipinas, nagagastos kami ng napakalaking halaga. Gano'n po kasakit yun para sa amin. Sana po naunawaan nyo yung kalagayan naman namin. Sana po. Sabi kasi nung ibang mga nagko-comment na, mubo na, tama na. Pinipilit nga po namin, manahimik na lang eh. Para ayaw na namin balik-balikan eh. Di po ba? Pero parang baliwala sa mga napapanood natin sa kanya. Parang, yun po ang hindi maganda. At hindi lang po kami. Napakarami pong sponsor sa likod. Ibang-iba po ang dating para sa kanila. Lalo na po, yung narinig nila na mga ugaling squatter. Squammy, etiquette. Mga etiquette daw yung mga taong yan. May mga CEO nga po dyan eh. May mga professional po dyan. Ako, wag nyo na akong isama dyan. Hindi naman ako professional eh. Pero yung iba po ng mga sponsors na nasaktan dyan, sa mga narinig na iyan, di po ba? Ano sa palagay nyo po, sa inyo, kung sa inyo po, ano po ang mararamdaman nyo? Yung mga naglabas ng pera. Sana po, yung respetong pinakita namin mga sponsor sa kanya, dapat din po naman sa'yo, nagparamdam sa amin ng respeto. Kami na nga po yung unang nakabuking, nakaalam dyan eh. Ang sakit po na marinig na sinabi na wala namang siya nagamit. So, baliwala lang talaga kaming mga sponsor. Kami talaga ang masama dyan. Bakit ika? Ang masakit po nito, nung itong napanood natin, masakit na yung ating napakinggan, napanood, nakakamubo na tayo unti-unti. Sana po, maintindihan nyo. Ayan, sana po maintindihan nyo yung sinasabi ko rito. Ito nga, ulitin ko po sa inyo, yung maraming hindi nakapakinig. Hindi po ako lang isang reactor. Kami po yung reactor, kami po, nitong huli, kami po yung DJ Kalingap UK at ako po ang head doon. Noong po nakaraang wala pa ang DJ UK, wala pa akong binubuo, nagpaabot na rin po ako kay Kalingap Dan, minsan dyan. Doon sa kasama ni Ma'am Tess Orbita na binili ng bangka. Kasi po buong tiwala ako sa kanya, naniwala ako sa kanya. Okay, maganda po, sa beneficiaries napunta yon. Pero ang sa akin nga, ang suporta ko, ang gusto kong sinusuportahan ko, yung tao po nga, totoong tao, walang tinatago sa akin. Yun po. Nung una nga po, kaya nga po, di ba, napansin nyo, nagpalit na agad ako ng pangalan, hindi pa po siya nagsasalita. Alam niyo kung bakit? Alam na namin eh. Alam na namin. Pero tahimik ako, pilit namin
Sina Tita Marie. Akala nyo ba nakamove on na yung mga yan? Sina Tita Marie? Hindi pa po. Yung mga marami nasa likod ng mga sponsors na naglabas ng mga pera, akala nyo ba nakamove on na yan? Hindi po. Ginagamot po rin po nila ang kanilang mga sugat. Napakarami po. Napakarami kanina. Nako. Ito, sasabihin ko sa iyo, Kalingap Dan. Ang sabi ng maraming sponsor doon kanina habang ikaw ay naka-live, kung sila ay malapit sa iyo, aagawin yung cellphone mo. Ano? Hindi nila nagugustuhan. Lalo na yung kanilang narinig. Ugaling squatter, sa mga joynatics dyan. Ano po? Mga squammy, etiquette. Ang amin kasi pinupunto doon nga hindi kami doon sa, wala sa amin kung hindi mo niligawan, kung ano. Ang pinupunto namin, sana pinagtapat mo na yan na maaga pa. Sabi ko nga sa iyo, noong pa man, ang sponsors na naandyan na lumabas, nung maaga pa na nagalit na kay Kuya Brooks noon kasi nga dahil si Medite pumunta doon, ayaw na nila sa Danjoy, pero nakasuporta pa rin sila kay Joy noon pa man. Ano po. Pero yun nga, tumagal hanggang sa lumalim pa, yung napamahal na sila sa Danjoy, ng lubusan. Kaya nga kung hindi pa namin nalaman, di sana, noon pa, pinaalam mo na sa amin, sana, nirespeto mo na kami. Yun ang nawala sa amin Yun ang aming naramdaman hindi mo kami nirespeto. So, madali yung mga viewers, madali sa kanila, wag na ika yan. Okay, ano pa ang paghihimutok nyo, tapos na ika, madali sa inyo. Pero paano sa amin, na nagbibitaw ng pera? Yun nga po sana ang hiling ko, Kung noong pa namin pasensya na, humingi ako ganito, narinig natin sa lahat. Wala nang mga nagtatanggol. Tapos na sana kung mismo sa kanya, wala nang Kasi alam naman natin na sa kanya nagmula ang mali. Bakit hindi natin matanggap? Hindi hahaba ang issue po, sa totoo lang. Kung ako, lalo na sa amin, hindi po hahaba ang issue. Dahil, kahit na rin itong mga nanggagaliiti ngayong uling mga nasa likod ng mga sponsors. At yan po mga sponsors na yan, talagang iyan po, na Danjoy sponsors dati, kay Joy po talaga yan. Hindi naman po. Marahil meron pa rin kay Dan, pero po ang karamihan talaga dyan kay Joy. Hindi po kay Kalingap Dan. Kayo nga, yung mga viewers natin dyan, isipin nyo po, uuwi kami. Sa totoo lang, iyon po lang talaga naman ang aming isa sa talagang priority namin ang maka-attend ng first anniversary Ang ticket po namin, 400K mahigit, kulang-kulang 500K. Bukod pa po, bukod pa sa gagastusin namin papuntang Bicol, papuntang ilang araw kami dyan, kung 1 week ang plano namin. Di po ba? Hindi ba yun? So, baliwala lang sa kanya. Baliwala lang. Hindi ko na sana ito pagdidiinan kung hindi ako nakarinig na nakapanood na naman ng masakit. Yung marinig mo, wala naman tayong taong ginamit. Wala tayong nagamit. Masakit po yan para sa amin. Mabigat po yun. Kasi kami, anong bibitaw ng pera dyan? Kasama po ako dyan. Hindi po ako basta reactor lang. At ganun din po yung aking mga kasamahan dyan. Ganun din po. Kasi akala ko po, yung sa hamon lang ni Ma'am Bopil, siya lumabas. Okay na sana yun. Sinagot na lang sana niya yung hamon ni Ma'am Bopil. Shoutout po kay Ma'am Bopil. Dahil sabi nga niya roon, nadadamay na raw kasi si Kalingap Rab at si Kalingap Dan. Sabi niya, Kalingap Dan. Si Kuya Bal at Kalingap Rab, nadadamay na raw doon at yung views ni Kalingap Rab ay bumababa dahil na rin sa mga ibang mga tumitiligsa, yung mga naririnig nating mga hindi kalingap, di ba? Binibira sila. Ang gusto nila ipagtanggol naman ni Kalingap Dan. Iyon sana.
Pero bakit nauwi na naman tayo dito sa nangyari? At tayo may narinig na hindi maganda.